pa, oh. Ano na, 6:13 na ng umaga. Pero ang dilim pa din. Naglalakad na ako simula kaninang 5:30. Ganda. Ang dilim pa. Winter na kasi. Pero hindi pa ganun kalamig. Hi. Continue. Maliwanag na. Kaya umakyat na ako. Nandito ako sa ibabaw ng car park. Masakit ang aking kapaahan. Ayan. Ganda. Kanina, yellow-yellow yung araw. Hindi ko nakunan. Bulaklak na naman. Kita na naman ako ng bulaklak. Okay. Focus. Ganda. Ganito ginagawa ko sa paa ko pag sobrang sakit. Wala namang pangbayad sa massage. Ito na. Sarap kaya rin ganyan. Aray. Masakit. Sobrang sakit ng paa ko na nakaraan. Walang magmamasahe. Yan, ganyan. DIY. DIY pala. Kahit ano na lang maisip nila. Kahit ano, pag dito ka sa abroad, gumagana yung utak mo eh. Gagawa ka ng paraan. Is the pain. Parang bayad-bayad. Aray. Nababa tayo. Punta tayo doon sa may mini jumper na tinatawag. Diyosa! Ako ah. Haya. Mga janitor. Punta tayo sa mini jungle. Dadalhin ko kayo doon. Ganito ang buhay ko dito. Kasi pag alas 5 talaga, nagigising na talaga ako. So, mas mabuti pang ibababa ako. Lalakad ako. Kaysa mag-scroll ako sa FB, nakikita ko lang kung anong mga puro katnil. Masakit na ang aking dibdib. Char. Puro na lang nakikita ko pandoloko ng mga lalaki. Char. Kaya mas magaling pa. Bababa ako, maglalakad ako. Makikita ko puro green. Maganda sa mata. Tsaka nakaka-relax. Saka naisipin ang problema. Good morning. Oh, magandang bulaklak.
Daan tayo doon, daan tayo. Ito yung pinaka-entrance ng village. Na-in-love talaga ako dito sa Bulaklak. Sa Bulaklak na talaga ako na-in-love, hindi na sa lalaki. Ang ganda oh. Pungpung kayo. Ganda. Pero ang pinaka na magandang garden na nakikita ko na nasa tabing kalsada sa Dubai. Ang ganda doon ng ano nila. Mga nadadaanan ng mga bus. Sa gilid, puro garden, puro bulaklak. Pag malapit na ang Chinese New Year, yan ang tinatanim nila. Ganyan. Tapos pag Chinese New Year, nilalagay na yan sa mga lobby ng building. Kaya nga nagpe-prepare sila. Kasi February daw ang Chinese New Year. Hindi na ako nakakapag-running. Dalawang araw na. Ganyan. Puro kahoy dito sa amin. Nung bago pa ako dito, nung hinatid ako ng agent, sabi ko, anong lugar to? Parang bukid na bukid. Ha? Masulod pa ko dira. Nganong tanghali naman ka? Hindi pagawa si babae. Ana di ang babae? Antos. Dalar ni. Moro na yung province ni mo hunahunaan. Antos. Dalar ni. Anak man dyan na. Pag nandito ka sa abroad, nandito ka na, huwag kang susuko. Unless susuko sila, pauwiin ka na. Work or die. Ganun ang mga mindset. Work or die. Nandito ka na eh. Sumakay ka na ng eroplano. Hindi ka naman makapaglakad pa uwi ng Pilipinas. So, dito pag naglalakad ka, puro green nakikita mo, puro puno. Pero para sa akin, nakaka-refresh yan ng pag-iisip mo. Yung parang, hindi ka na lang, kasi pag lagi ka na lang nag-Facebook, nakikita mo doon, parang nai-stress ka rin. Pero pag nandito, usually hindi ako naghahawak ng cellphone. Diyosan. Usually, pag nababa ako katulad niyan, dala ko tong cellphone na to, wala tong internet. So, binivideo ko lang. So, siya. Yung minsan pag walang internet, nakakagaan din ng isip. Yung wala ka mo nang nababasa dyan sa Facebook. Lalo na ngayon, nakakatamad ang Facebook. Puro na lang katniel. Diba? Nakakasawa na. Alam, maghiwalay kayo. Wala kang pakialam. Basta kami nakakakain pa rin. Nagloloko lang kayo ng artista niyan. So ito, pag nasa amin ka, nasa kusina habang naghuhugas ng plato, nakikita ko tong side na to. Tapos doon naman sa may living room namin, nakikita ko naman yung side na doon maraming monkey. Next time magbe-video ako ng doon. Pero sa Sunday punta daw kami sa Needle Hill, sa second highest mountain yata dito sa Hong Kong. Pero maraming beses na rin ako nakapunta. Pero sa Sunday, other way naman, yung binabaan na namin na parang mababalik na yung katawan mo. Parang mababalik na yung katawan mo sa sa sobrang tirek
Eric ba yung tawag ba yun? Tama ba yun? But ay, basta. Kuan kayo siya kanang stiff kayo siya. So, Josan. So, stiff kayo siya nga. Burag mo liad na gani imong lawas inignaog. Ingon akong friend, mag-start daw mi ato kay usually manggod pababa, pauwi na mi dito mi mga agi. Pero sa Sunday, big challenge ni kay ang starting point namo kay perti magyung taasa. So doon kami magsisimula. Tapos yung pabalik namin, pababa ng hagdan na puro buhangin. So, good luck guys sa Sunday sa mga paa ko. Sobrang sakit. Josan! Diba ang galang ko, no? Hindi mo akalaing buang-buang to nung high school. So, ganyan ang buhay. Kailangan wag laging isipin ang problema. Ano ba yun? I-reverse mo yung isip mo. Wag lagi na, sa totoo lang, pag lagi ka naman talagang yung bagong gising ka, tapos i-scroll ka kaagad sa FB, sa akin lang ha, pakiramdam ko pagang-paga yung mata ko, parang ang bigat ng araw ko, yung ganon, lalo na pag yung nag-scroll ka sa FB tapos puro problema yung nakikita mo, parang bigat ng araw. Pero simula nung nag-exercise ako, 3 years na akong ganito, lakad ng lakad. Pagkagising ko sa umaga, habang nagde-deposito, titingin, or minsan nakikinig dyan sa yung kay Father Joel, yung mga yung mga homily niya, habang nasa CR ako, nakikinig ako ng ganun ko sinisimulan ang umaga ko. Mamaya na ako mag-i-scroll, mamaya na ako iintindi ng problema, kasi kung sisimulan mo ng yung manunood ka, tapos babasa ka sa Messenger, tapos may mga hindi ka magandang balita na nababasa, parang ang bigat ng araw. Kaya talagang ginagawa ko na sanay na talaga ako na pagkagising ko, handa ko sarili ko, bababa ako, mamaya ako mag-Facebook, pagbalik ko alas 7 or minsan hindi pa. Hindi ko pa yan tinitingnan, gagawa muna ako sa gawain ko. Pag tanghali talaga, wala na akong ginagawa. Kasi 2 hours lang kaya ko linisan lahat ng bahay kahit malaki. Dito sa Hong Kong malilit ang bahay, pero yung amo ko yamanin. So, malaki bahay, pero malinis. Napakalinis nila. Yan sila, organized yan sila lahat. So, hindi ako nahihirapan maglinis. Pero ang ayaw ko lang talaga, Martes, today, magkaruwash. Ayun, ayaw ko talaga, lalo na yung pinalitan na nila yung sasakyan nilang bago. Na yung, tawag nito, yung sasakyan nilang bago na Mercedes. Ay, tatangkad ko ba naman ito? Char. Hindi ko talaga maabot ang bubog, sabi ng amo ko. Kailangan namin bumili ng upuan daw na mahaba. Natatakot sila, baka daw ako madulas, madisgrasya. Di ba parang pine tree ba to? So, pauwi na tayo at ako ay gusto kumain ng champurado. So kagabi nilagay ko na sa thermopot namin yung malagkit na bigas, kasi gusto ko kumain ng champurado. Magchachampurado ako, tapos pag may oras ako, gagawa talaga ako ng first time, gagawa ako ng cake. Try ko lang, malay mo ma-perfect ko. Kakanin na pe-perfect ko nga eh. Pero cake, wala. Try ko pa mamaya.
Ganyan na naman ako. Purple. Ang ganda. Let it cry. Bulak man daw na sa utot-utot. Oy, itong maliit pa ako, gamay pa ako. Ganyan ako mama. Kani daw kay bulak sa utot-utot. Ang ganda no. Ewan ko kaya, bakit di binubuhay yung Christmas light? Oh, ha? Ganda. Same view kahapon. Dito talaga ako nadaan. Bihira ako nagdadaan doon sa hagdanan. Actually, kung maghagdanan ako, mas malapit. Hindi naman ako nagmamadali. Kaya dito lang ako sa malayo. Dire-diretso. Yun na tayo. Nag-trade ako ng champurado. Kaya nagluto talaga ako. Salamat. Diba? Okay na yun. Tapos, gagawa ako ng frosting ng aking chocolate cake. Hindi ko alam kung mag-perfect ko ba siya. Pero ang aking chocolate cake, ang bango-bango. Sana hindi gumising hanggang matapos yan. Ilang minutes na lang. Luto na. Ang ginawa kong champurado, isang ganito. Pinamigay ko doon sa kapitbahay. Kaya binibigyan din lagi ako ng ulam. Ayan, yan ang natira sa akin. 3 araw ko yung almusal. Kasi dito, mga kapitbahay ko, bigayan kami kung sino meron. Ayun, hinatid ko na yun sa kanila. Ito yung natira sa akin. Mamaya, pag nagawa ko rin yung cake ko, pag na-perfect ko yun, hati-hatiin ko rin yun at ipamimigay ko din. Wow! Ay, luto na siya. Mukha naman siyang perfect sa ating itutupit, ha? Tarang natutuwa ako sa video. Oh. So it means to say luto na. Tao. Wow. Natutuwa talaga ako. Ngayon naman mag-frosting tayo. Tuwa tayo. Nakakatuwa eh. Talagang galing-galing ko na sa buhay. Yan o. Ganyan ang aking champurado. Gusto ko yung ganyan. Tapos, yung aking moist para dito sa aking cake. Yan, mukha naman siyang na-perfect ko. Mukha lang ha. Tapos mamaya, mainit pa rin naman tong cake. Mukhang masarap naman. Try na. So haggard. Wala pa ko ka-car wash. Dapat naka-car wash na ko. Pero, ay, nagbida-bida lagi ko ani akong cake lagi. O, mag-car wash na ko. Yun nami akong itsura guys. Pag Tuesday, di na ako halos kapanudlay. Muna ako kay mag-car wash ko. So, after mag-car wash, wag pa ko kapag-limpyo diri sa balay. Matuloy po ko speaker sa back. Karoon mo. Hita ko sa kinpit kay kuan. Pintitan na lang ako akong buhok. Hindi na ako manublay kay
ako'y oras para magwapa. Kaya di sa sa akong di man gyud mo gwapa. So, type lang ka rin, ha? Pero nakalaban ako. Nakahanger na. Ay, nakahanger na pa. Tara. Nakahanger na. Nakahanger na. Ay. Pag mag-car wash ko, naapag ko special sapatos sa ng car wash kasi pag ganahan ang bukid din. Sa car wash, hindi ko ganahan parang galing basa nga ako yung sok-sok sa kuko. Magsapatos-sapatos dyan ko. Okay, bahala na tasik-tasik ng tubig. Sala na, para masyita. Isang pagkakoy. Dahil yung nauna ito na dalar ni. Manok karwas sa karita malimpyo pa dati ng abang-kaong saba ka ni mga insikoy diri oy. So unahin muna natin paglilinis ng luma yung isa mamaya yung bago. So ma-chicken lang natin ito. Tamo, ang linis na, no? Kita ko na nga, oh. Laki-laki ng legs. Linis na. Tapos na. Hindi yan masyadong yung pahapyaw na linis lang kasi wala namang gagamit. Tayo makaakit na. Ganyan ang buhay dito. Lock ka din. Ayaw mo mag-lock? Iwan kita kung ayaw mo mag-lock.
Kaluoy. Oh, napay pakuan-kuan sa gitna mao ni nakasira kay ako siyang gihiwa og init pa. Wala na ako siya gihiwag dili pa init. Perfect on that to. Mao jud ni. Pero wala jud ko buang ni. Sus dami unta kayo ni akong anak mo tilaw. Oh, be napay moist-moist sa gitna. Pait. May cake akong gusto. Dili tamis. Dili ko siya tabang. Hindi matamis. Tama lang. Yung moist gusto ko. Maghahanap kasi ako ng cake sa bilihan, sa mga bake shop ba. Ayoko sobrang tamis. Hindi ako mahilig sa matamis. Kaya talagang gusto ko, lagi na sa isip ko, gusto kong gumawa ng sariling akin yung gusto ko yung lasa. Nakuha ko. Hindi matamis, hindi matabang. Medyo pait ng kaunti. Pero pag kinain mo, pag may melt sa mo, hindi lang siya maganda ng texture. Hindi lang talaga maganda ang forma. Pero, gamit kayo, warag ako. Sana all. Sus, kung nandito yung mga anak ko, tuwan-tuwa yun. Pag nilulutuan ko ng ganito. Skim lang sana. Pero masarap. Ito pa. Pamimigay ko naman to eh. Hindi ko naman to kaya ubus. Saka nakakataba. Pero gusto ko yung lasa. Hindi matamis. Usually, pag kumakain ako ng cake, isang hiwa lang. Kasi hindi rin ako mahilig sa icing. Pag kinain ko yung nalalasahan ko na yung sobrang tamis, wala na. Parang mag-aral na tayo mag-baking. Parang gusto ko na talaga mag-aral ng baking. Ay, lamig kayo.